Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Hello po sa inyong lahat. No? Bali, ano ngayon? Labor Day. No? Bali, araw ng paggawa, sabi nga. No? Yung mga kababayan natin na gumagawa sa anumang sektor sa ating lipunan, ito, araw nyo po ito. Okay. Dito, pag mga Labor Day, nagaganap yung mga no? Yung mga mostly rally, no? Yun ang nakakatuwa, no? Mostly, napagbibigyan yung saloobin, no? ng ating mga kababayan pag mga ganitong pagkakataon, ganitong araw. Pero sana wag naman ganun, no? Sana dinggin natin sila yung mga pangangailangan, yung mga request din nila, di ba? Sana marinig ng ating gobyerno. Okay. Okay mga ka-airsoft, ngayon, bali ang gagawin natin is syempre magre-review and unbox tayo plus launching na rin, no? Kasi ilo-launch natin yung mga 2011 high kappa natin, no? Ano ba 'tong mga 2011 high kappa na to? Mga ka-airsoft, ito yung mga bagong mga upgrade natin na unit, no? Actually, nagkaroon lang ng delay kasi, kaya hindi agad na i-launch to, no? Bali, ngayon, mai-launch to, no? Penga ang dalawang magazine. Hindi, wag na. Okay na pala, nandito na pala, no? Yun, kaya nagkaroon ng delay kasi, syempre, sabi ko nga sa inyo mga ka-airsoft, di ba? Yung mga unit, pagdating sa supplier, hindi mo na agad ina-out, no? Sa atin, sa iba, siguro diretso benta yun. Wala naman kasi silang pakialam, dito sa atin, dahil nga gusto natin, performance unit, honest to goodness, mga ka-airsoft, no? Yung mga unit natin na pag dumating, hindi agad ina-out yun. Dumadaan pa sa gunsmith natin yun, no? Yung gunsmith natin, tinatrabaho yun. Kino-convert yun ng fixed outer barrel. Number 1, no? Ano ba yung benefits pag yung unit mo naka-fixed outer barrel? Pag yung unit mo naka-fixed outer barrel is mas 10 times stronger, 10 times reliable than the ordinary unit. Okay? Pag naka-fixed outer barrel, achieve mo na dyan yung yung accuracy na hinahanap mo, yung pagiging precise, no? At the same time, pag naka-fixed outer barrel, mapapansin mo yung unit mo, napakagandang iputok. Di ba? Okay. Bukod doon sa fixed outer barrel na ina-upgrade natin, ginagawan pa natin yan ng ng fine tuning. Anong nangyayari during the fine tuning, no? Sa fine tuning, kumbaga, in simple word, tono. Tinotono natin yung unit. Pag yung unit mo nakatono, mas maganda yung response, okay? Halimbawa, 'di ba? Halimbawa, bumili ka ng brand new na motor na NMAX, Mio, o basta mga scooter, mostly scooter, 'Di ba yung mga scooter, pagkabili mo, mas maganda pag dadalhin mo sa legit na shop, itotono. 'Di ba? Itotono yung mismong motor mo para para ma-achieve niya yung tamang bigay ng hangin, bigay ng gasolina, ma-maximize, 'di ba? Ma-maximize yung bilis na pwede doon sa unit mo. Okay, 'di ba? Yan, yan ang mga bagay na na hindi nalalaman ng iba, no? Kailangan itotono. Sa fine tuning nagaganap, kaya kung mapapansin ninyo, yung mga pistol natin antitipid sa gas. Pero hindi naman bumababa yung FPS, 'di ba? Meron kaming ginagawa na pagtotono dun sa unit. It involves the nozzle, the flute bulb, the output bulb. Meron kaming ginagawa doon. Okay? Tapos syempre, kasama na rin yung pagpapolish ng inner barrel. Bakit kailangan nakapolish yung inner barrel? Kasi pag nakapolish yung inner barrel, swabing-swabe yung bigay ng bala.
no? Walang disturbance, walang kahit anong dumi, walang kahit anong sayad na magaganap doon. Walang iniwan, 'di ba? Sa paano ba 'to? 'Di ba? Ang sarap gamitin pag yung bola mo ng bilyar, yung makintab, yung bagong-bago, yung wala pang mga gasgas, 'di ba? Ang sarap gamitin nun kasi talagang yung mga pektos, ang sarap, 'di ba? Ang ganda. Ganon din sa airsoft natin, mga ka-airsoft, no? Pag nakapolish yung inner barrel mo, halos pwede kang manalamin. ang pinapolish sa inner barrel is yung loob, hindi yung labas. Baliwala kasi kahit nakapolish, dali, nasan ba inner barrel dito? Wala akong sample dito, no? Baliwala kasi pag nakapolish yung labas ng inner barrel, pinakintab mo yung labas. Walang iniwan yan, naligo ka, nilinis mo yung mga kamay mo, yung mga paa mo, pero hindi ka naghilod, di ba? Hindi ka naghilod ng kilikili mo, ng batok mo, ng singit mo. Yun, no? Kaya, pag during the, kung tawagin, polishing of the inner barrel, doon nagaganap yung talagang pwede kang manalamin. Sabi nga ultimo langaw, mahihiyang dumapo. Yun. Okay, no? Yun, mahalaga yung mga ka-airsoft, no? Plus, doon ang isa sa mga nagaganap sa ating mga unit is the trigger job. Okay? Anong nangyayari sa trigger job? Pag sinabing trigger job, pinapalambot natin yung trigger. Ina-adjust yung trigger sa pinaka-effective na lapat. Okay? Mapapansin nyo, pag lighten trigger tayo kung tawagin, sumusunod din doon, ang sarap din pindutin ng beaver tail. Walang lag, walang cause of delay, walang sabit na nangyayari. Doon sa airsoft natin, while firing tayo, mapa-normal mode man or kumbaga parang sabihin tong mode na to, hindi matic mode basta yung mabilis na pagpapayang o, di ba? Mabilis, di ba? Compare dun sa ordinary na minsan parang sumasabit, maganit. O, yun yung mga inaalis natin. Plus, itong unit na to, yung 2011 natin is full metal to. No? Actually, meron siyang timbang na kulang-kulang 1.3 kilograms, no? 1 kilo at 300 na gramo, no? Pag loaded siya, ganun siya kabigat. Tapos, yun, isa-isahin ko, upgraded na ng fixed outer barrel, naka fine tuning na rin, naka trigger job na rin. Isa pa, dalawa ang magazine na kasama. Okay? Hindi lang isa yung magazine, dalawa. Pag binili mo siya, dalawang magazine ang kasama niya. Okay? Full metal, okay? Full metal mula ulo hanggang paa. Tapos, ang FPS niya is running yung mga 5.1 natin, running ng 360 to 370. Sabihin na natin 370 and below. Tapos yung mga 5.2 natin, umaabot siya ng 390 and below. No? Ganyan kalupit, ganyan katindi, no? Tapos when it comes to recoil, napakalakas ng recoil nito, napakalakas ng sipa. Daman-dama mo talaga yung sipa, yung palo ng baril, kada putok na gagawin mo. Okay? Hindi na natin patatagalin pa, no? So, ito nga pala, ito yung storage box natin, no? Ito yung storage box natin na na-post nung nakaraan. Merong available nito na small, meron din, ito yung small, no? Small siya pero makita nyo, no? Makita nyo kung gaano kaganda, di ba? Ang available color nito, meron tayong black, meron tayong green, meron din tayong, kung tawagin tan. Ito yung tan color, okay? Yan, okay, dyan ko ihahanap. Ayan. Yan, okay, no? Yan, para lapit kong konti sa akin. Yan, malayo. Bakit may box? Kasi nandito yung mga unit natin, no? Yan. Akala mo, magikero tayo, no? Magikero.
Okay, I just want, pwede nga akong listahan nung sabing graduate ng layaway. Pakisabi mo kay mama, mapalista raw yung graduate ng ating layaway. Okay, no? Okay, itong mga unit na to, hindi pa sana ilo-launch to, ha. Next week pa, kaya lang, naatat na yung ating mga ka-airsoft, no? Okay. First and foremost, I would like to say thank you and good afternoon kay Sir, may langaw. Kay Sir John Vincent de la Paz. John Vincent de la Paz of Dolores, Quezon Province. Okay, si Sir John Vincent de la Paz is nag-order sa atin ng 2 piraso, no? Isang pirasong 5.1K na 2011 at saka isang pirasong 5.2K na 2011 at saka 5.2R na 2011. Good thing na rin na Sino? Sinasabi mo sa John Wick. Okay, bigyan mo lang ako listahan, babatiin ko, pero hindi ko maisasalang sa live ngayon. Ang dami kasi nito. Okay, no? Good thing na rin mga ka-airsoft na na nag-order sila kasi para isang launch ako, di ba? Maipapakita ko sa inyo ng actual kung ano yung pinagkaiba ng 5.2R sa 5.2K. Okay na? Simulan natin. Okay, alisin natin sa mahiwagang box yung unit ng ating ka-airsoft na si Sir John Vincent of Dolores, Quezon. Okay? Ayun na, binuksan na natin, ha? Okay, ang unang unit niya is 2 pistol at saka isang rifle. Nagtataka kayo, no? Nagkasya yung rifle dito, no? Okay, ganyan talaga. Magic nga, no? Okay, no? 5.2R ay 5.2K. Okay, ayun. Napakaganda naman, di ba? Kita nyo? This is the 2011 5.2K. Bakit naging K? Ano yung pinagkaiba niya dun sa R? Yan yung malalaman ninyo. Pengi akong gun stand muna. High ka pa. Okay, itong hawak ko, wag kayong mali dito, ha. This is the K series, no? 5.2K. Okay. Yan, okay. Yan, dyan muna natin lalagay. Okay, next natin is yung 5.2R niya. Okay, yung 5.2R niya is ayun. Okay. This is the 2011 5.2R series. Mamaya makikita ninyo, malalaman ninyo kung ano yung pinagkaiba niyan. Okay, muna natin. Okay. Sir John Vincent, just hope na mapanood mo itong mga vlog, no? Para, kasi actually kahit siya nagtatanong, ano ba pinagkaiba niyang big man? O, diba? Ngayon is maidi-discuss na rin natin. Okay. And next unit ng ating ka-airsoft is the rifle. Stand. Is the rifle, no? Ang rifle ni Sir is gusto niya all black. No. Ayun, no, may rifle stand dun, No nonsense. Ayaw niya ng kung ano-anong color. So, kaya black ang kukunin natin. Yan, black. Black na rifle. Okay, ayan. Ayun. Okay, ayan. Ayun. Grabe. Kita niyo naman. Ito yung rifle. Para ako naging magic hero nito, no? Ayan. Nakita nyo? Nagkasya lahat to, ha? Hindi pa dyan natatapos, no? Ian Molinar. Okay. Quezon, Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya naman to, no? Okay, so ito muna. Ito yung unit ng ating ka-airsoft. Asan yung gun stand? Okay na, hindi ko maabot yan. Ito yung unit ng ating ka-airsoft na si Sir John Vincent of Dolores, Quezon. Okay. The next unit natin is dalawa rin. Dalawang rifle, ay dalawang pistol din. Tama ba? Isa lang ba may-ari? Ay hindi, sorry. Ang next natin is ka-airsoft natin way back. Matagal na, no? Ka-airsoft natin way back
na nagbabalik airsoft. Okay. Taga-Bataan ng ating ka-airsoft, isa siyang member ng Philippine Coast Guard. Okay, no? Taga-Maribeles, Bataan ng ating ka-airsoft. Yung full info nito, ang alam ko lang kasi yung Alfred Laragin. Yung meron pa siyang parang ano siya yung parang ano yung tawag daw sa kanya. Alfred Laragin, okay? Ito pala, okay. Okay, shout out, good day and good afternoon, Sir Alfred Bebot Laragin of Maribeles, Bataan. Okay. Ang unit ng ating ka-airsoft, no, from Maribeles, Bataan is the 2011 5.1, kanina 5.2. Ito, 2011 5.1 B series. Okay. Ano yung pinagkaiba nito rito? Napakagandang i-discuss natin to, di ba? 5.1, 5.2, 5.2K at saka R, 5.1B at saka yung isa natin doon sa loob, yung A series. Okay. Yan. Ayan, to. Lalapag muna natin dito. Okay. Ano yung pinagkaiba-iba niyan? At saka unit ng ating okay. Rifle siya. Okay, bali may rifle ang ating bossing, okay? Ang rifle niya is the HK416. Member to ng Philippine Coast Guard, okay? So, okay, kunin na natin ang kanyang unit. Ayan, okay, yun. Okay, ayun, napakaganda. The HK416, ano to? 416D, no? M4 system pa rin, Giselle, handrail, napakaganda. Mabigat nga lang. Okay? Mabigat nga lang. Ito ang kanyang unit, no? Isang rifle and isang pistol. Then, last but not the least, wala na akong patungan dito. Balik ko na lang muna. Balik ko na muna sa box. Okay, balik natin. Okay, yan. Okay. Yan. Then, ito. Unit ng ating ka-airsoft, okay, isa na naman ng ka-airsoft, si Sir Mark Honesia. Mark Honesia of, saan ko? Mandaluyong. Mandaluyong, okay, Mandaluyong, no? Okay, Mark Honesia of Mandaluyong, JNT Mandaluyong. Isi-ship sa JNT. Okay, anyway. Alamin na lang natin mamaya, no? Okay, Mark Honesia of Mandaluyong. Ito po yung unit nyo. Going to Mandaluyong. Paki-ano yung address nito mamaya, Hindi ko ano to. Hindi ko kabisado to, no? Okay? Okay, mamaya na to. Sige, Sir Mark. Alamin muna yung eksaktong address. Ito naman yung 5.1 A series. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga pinagkaiba dun sa mga disenyo. Actually, dun lang na rin naman nagkakaiba mostly yan sa disenyo. Hindi naman nagkakaiba yan ng mga performance. Sa performance, halos magkakaparehas. Although may konting pagkakaiba, konting-konti lang bagay na na hindi naman na natin pansin yun, no? Okay, so let's begin our today's unboxing. Okay. Alisin muna natin yan. Alisin muna natin itong box natin kasi baka malaglag. Okay. O, yan. Yan. Para maluwang, no? Ito, lagay muna natin dito. Okay. Okay, let's begin with the 2011. Okay. Ito yung mga 2011. Sabi nga ito yung 5.2. Ito, pag binili nyo sa amin, naka-fix outer barrel na, naka-fine tuning na, naka-trigger job na. Plus, dalawa ang kasamang magazine. Okay? Ayan, dalawa. Dalawa ang kasama magazine nito. Dual magazine kung tawagin. Okay? Tapos, bukod doon, full metal na siya, may compensator yan. May compensator. Mamaya malalaman ninyo kung para sa inyo compensator. Plus, full metal,
plus yung FPS nito, ang lakas, ang tindi, plus yung recoil niya at saka yung kick niya, masosolve kang gusto. Okay? Ngayon, this is the 5.2. Pwede mo i-live yung ano, papapick up niya sa lalang ba yan? Sino? Taga Makati. Sige. Hindi lang. Ano unit? 5.2 2011 K series. K-series? Patay tayo dyan. Bakit? mukhang kaka-launch ko lang nito, mauubos agad to ah. Actually, Yan yun, di ba, K? ito yon yung hawak ko. Sabi mo, manood siya. No? Oh. Load ka na. Lista ko yung pangalan? Oh, manood siya. Pero magla-live ako ng iba. May-ari nito eh. Sige. Oo. At sabi mo sa akin pag payment done na. Pag, Okay na. Okay na? Unit lang? Ay! May ano na raw. Oo. Okay. Dala. Sabi ko, hold lang in just 20 seconds. 20 seconds lang. Ano? Okay, and I'm back. Sorry, hindi lang nagkaalaman, no? Hindi lang nagkalinawan. Pero ayun, tinawagan ni Ma'am Sally, no? Okay, so this is the 5.1K and this is the 5.1R. Parehas na parehas to mga ka-airsoft, no? Makikita nyo strike phase. Pag sinabing strike phase, yung nguso niya, yung unahan na parte niya, yung which is the compensator, is tusok-tusok, strike. No? Ang sakit nito, pag wala ka ng bala, ito yung ibato mo. Ang sakit, oh. Ang sakit, no? Oh. Pero ito, sige. Ayan, strike phase yan, ha? Ayan, no? Kung makikita ninyo, yan, tusok-tusok, no? Ito yung strike phase model. Kung makikita ninyo, igigilid ko rin, ganito. Igigilid ko, parehas na parehas sila. Meron siyang rail, meron ding rail to. Ang pinakaiba nila is yung ibang detalye ng design. Kung makikita nyo rito sa ibabaw, parehas na may stripes na design. Pero, this one, yung slide niya, naging slotted. Nagkaroon ng design dito, slotted for the exhaust. No? Kumbaga parang singawan ng init. What I'm talking is about the live, Kasi sa airsoft, wala namang init eh, di ba? Pero syempre, dahil gusto nating ma-replicate yung 1:1 na replica ng tunay, kaya naglagay din ang manufacturer nito. Ayan, no? Slotted. Kita nyo? Butas. While this one, walang butas. Ito yung R-Series. At kung makikita nyo, itong mga R-Series, merong mga naka-engrave dito na pangalan. Okay? While this one, walang naka-engrave. Solo lang siya. O, diba? Plus, look at the grip, no? Conventional design, no? Yung nakalagay dito kay K-Series, no? Yan, makikita niyo yan. While this one is parang modern touch na yung design ng grip niya. Actually, kung titignan mo nga sa malayo, akala mo papel de liha eh. Diba? Akala mo yung grip yung sandpaper eh. Yan yung model niya, no? Ngayon, ganun pa rin, syempre, when it comes to design, pare-pareha silang merong ano to? Kung tawagin Bomar sight. Okay? Then, parehas iron sight yung harap, plus wala silang magwell parehas,
Plus, meron silang beaver tail parehas. Merong, syempre, merong trigger. Merong ambidextrous na safe. Ayan, no, kabilaan yan. Parehas na parehas sila. Okay? In short, magkamuka, meron lang pagkakaiba sa konting detalye. Okay? Medyo bibilisan ko. Dadako tayo dito sa 5.1. Ang difference nila sa 5.1 is the size. Sabi nga, 5.2, 5.1. Konti lang, no, big man? Yes, konti lang, no? Pero, kung sa solid, sa bigat, mas matindi ang bigat ng mga 5.2. Kasi, syempre, mas malalaki sila. Mas mga jumbo sila. Okay? Ayan. Pagpapantayin natin yung Bomar, ayan. Kung mapapansin ninyo, ayan. 1 cm ang difference. Ayan, no? Ayan. Mapapansin nyo, ayan, ha? 1 cm ang difference. Diba? Kaya, 5.2 and the 5.1. Ayan, okay. Ngayon, when it comes sa laki ng bunganga, ayan, makikita nyo rin, ayan, no? Mas malaki pa rin talaga yung 5.2 kaysa sa 5.1. Pagiging jumbo, pagiging bulky, definitely, mas malaki ang 5.2. Okay? Ngayon, sa pagkakahawak, ayan, tignan nyo na lang, obserbahan nyo, ayan. Ito yung 5.1, ito yung 5.2. O, diba? Yan yung difference nila. Ngayon, in terms of the compensator, dun din sila nagkatalo. Kasa natin si 5.2. Look at the compensator. Ayan, naka-fix outer barrel yan. Okay? Yan, naka-fix outer barrel. Look at the compensator. Look at the compensator naman nito. Ayan. Okay, diba? Pahaba yung compensator nito. See? This one, patayo. Ayan. Yan yung pinagkaiba ng compensator nila. Okay? Patayo, pahaba. Pahiga. Diba? At saka ang lamang ni 5.1 is naka-optic na ang front niya. Naka-optic. While this one, iron sight. Yan, naka-optic. Yun yung mga pinagkaiba nila. Tapos, pagkakaiba ng A series sa B series. Okay? Yung A series is slotted tulad ni K. Okay. Slotted sa ibabaw. Ayan, no? Stripe slotted. Okay? Stripe slotted. Ayan, no? Ito yung ano, A. Tingnan nyo yung grip parehas. Parehas sila. Ang slotted nila is stripe design. Okay? Ngayon, tingnan nyo naman si B series. Ito wala kasi. Si B series, slotted din siya pero round. Bilog. Kasi lalaki ng BBs, no? Ayan, no? Bilog yung slot niya. Okay? Round slotted kung tawagin. Napakaganda pa rin. Siyempre, nasa design pa rin ng gumawa. Overall condition, napakaganda. Mga 2011 to. Pag sinabi mga 2011, ang mga 2011 kilala sa pagiging malalakas, kilala sa pagiging matitikas, 'di ba? Okay, so nagkahanda halo-halo na. Okay, dito tayo sa 5.2 kay sir, mamaya na yung mga 5.1 natin. Okay, so dito tayo. 5.2K muna tayo. Okay, what is good and special about this? Again, uulitin ko, dual magazine to pag binili mo. So, kung meron kang dalawang binili, ang ipapadala ko sa yung magazine, 4. Tigalawa sila. Okay? Naka-fix outer barrel na po. Okay? Naka-trigger job na. Ano pa? Naka-fine tuning na. Okay? Napakasarap na ng unit. Gagamitin mo na lang. Napakaganda na ng performance. Okay? Shoutout nga pala, Ian Molinar, no? Of Daruba, Quezon, Nueva Vizcaya. Okay, ang unit niya mamaya maglalive tayo. The John Wick Pit Viper, yung upgraded version, yung CNC version. Okay? Ian Molinar, thank you, congratulations. Lucas, palakpakan natin si Sir. Congrats, Sir Ian Molinar. Woo! Okay, ayan.
graduate siya ng ating layaway installment plan. Okay, no? So, okay, let's roll na, no? Ito na, 5.2, K-series, R-series. Okay. Number 1 na rules sa airsoft natin, isa sa rules, no? Bago nyo siya gamitin, i-lubricate nyo muna. Number 1 yan, no? Huwag nyong gagamitin ng hindi nalulubricate ng maayos yung airsoft nyo. Bakit? Kasi, tuwing nagkakaskasan, tuwing ginagamit natin yung airsoft natin, yung wear and tear is present. Diba? Alam nyo naman mga ka-airsoft na sa tuwing nagkakaskasan ng isang bagay, let's say, bakal sa bakal, plastic sa plastic, rubber sa rubber, kahoy sa kahoy, o bakal sa plastic, bakal sa kahoy, bakal sa rubber, lahat yan merong wear and tear. Nauupod, napupudpud. Kaya, it is very important na lagi present ang silicone oil dun sa mga surface na kumakaskas. Pag hindi present yung silicone oil, yung wear and tear, mabilis. Mabilis mapudpod, mabilis maupod. Diba? Okay? So, this is the magazine. Yan ang number 1 na kailangan nating ma-lubricate din. Kasi ang magazine natin consists of valves. And yung mga valves natin, merong multiple O-rings na nakalagay. Hindi lang isa, yung iba 2, yung iba 3. Okay? Kaya, kailangan yon ma-lubricate ng maayos para maiwasan natin na mag-brittle. Maiwasan natin na yung rubber O-ring is lumutong. Pag lumutong kasi yon, nasira yung O-ring, napunit, leak na. Mamro-problema ka na sa leak, no? And that's the time na, himbis na hindi ka gagastos, gagastos ka. Bibili ka ng mga, pakita mo to, look. Ng mga, ayan, pakita mo, ganyan mo, ng mga nozzle and O-ring. Ayan, pakita mo to, lapit mo. Ayan, ito na, ako na lang pala. Ayan, no? Bibili ka ng mga nozzle, di ba? Ayan, no? Marami naman tayong nozzle, kaya lang, syempre, mas maganda yung hindi ka na sana mapapagastos, di ba? Ayan, meron tayong output bulb, may inlet bulb, kumpleto. Meron, ayan, may mga O-ring tayo, ayan, no? Kaya, mga airsoft, importante na wag niyo nang hayaan na magpalit tayo ng mga valve, no? Sa simula pa lang, i-lubricate nyo na ng maayos ng silicone oil. Okay? Ano na yan? Para sa ikakaginhawa din ng paglalaro nyo yan. Okay? So, this is the silicone oil. Ang silicone oil, huwag gagamit ng iba't ibang oil. Huwag gagamit ng cooking oil, ng gear oil, ng anong mga oil, etc. dyan, no? Kasi, itong silicone oil na to is, ano to, paano ba sabihin to? Chemical free. Okay, no? Wala siyang chemical na nakakapagpalutong ng mga O-ring natin like acetone. Number 1 kasi sa mga lubricating yan, para mag-penetrate, gumagamit ng acetone. May acetone content. Ano? The problem with the acetone content is hindi siya friendly sa mga rubber. Kaya eventually, lumulutong yung mga rubber. Kaya iwasan natin yan, no? Gamit lang tayo ng oil na design talaga for the airsoft. Okay? So, ito. Output valve, press the valve, then spray tayo. Okay. Then, next natin is the inlet valve, yung nasa ilalim. Okay. After natin ma-sprayan, syempre, dako na tayo sa unit. Sa unit, ikasa natin. I-lock natin manually. Sprayan natin tong slide stopper. Okay? Then, sprayan din natin ng yung nozzle, yung nasa ibabaw, yung nasa loob. Okay, yan. After that, release, then rest. Napakasarap ng unit. Nasaan na yung na-sprayan ko rito? Ito, may langis. Okay, no? Ngayon, dako tayo sa paggagas. Mga airsoft ha, huwag kayong gagamit ng ibang gas dito. Ang gagamitin nyo lang is Firmes 12 kg. Huwag kayong gagamit ng 14 kg rito kasi mawawarak yung unit. Paki-message si mama, pakitanong kung okay na. Then, upside down, sakto to, sa valve, then press down. 1, 2. 2 seconds. Sabi ko nga, dahil naka-fine tuning ang unit natin, nakatono, hindi mo kailangan maglagay ng 5 seconds, hindi mo rin kailangan maglagay ng 10 seconds. Ang kailangan mo lang ilagay, 2 seconds para
sa sobra-sobrang full bala. Okay. Okay, hatakin pababa. Habang hinahatak pababa, iwasang mabibitawan kasi pwedeng mabasag to. Hatak, lagay ng... Wala pa daw. Okay. Hatak, then lagay ng finger dito para kung sakaling mabibitawan, hindi siya pipitik, ha? Okay, hatak, then all the way, then dito ilagay yung bala. Pump, pump. Then kalugin. Ayan. Mga ka-airsoft, hindi ko na gano'ng pupunuin, pero ganyan ang proper orientation ng bala. Left, right, left, right, left, right, left, right. Okay? Hindi pwede at hindi maganda kung bungi-bungi. Okay? Pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Firing! Grabe, ang lakas ng high kapa. Lucas, firing! Open bolt, open slide. Dahil wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, no? Okay. Dali. Meron lang ako. Okay. Sir, patingin po Glock 17 nyo po, sabi ni Marvin Bandame, Aglipay. Sir, okay lang sana kaya lang nagwa-vlog ako, 'di ba? Nagwa-vlog ako, ang dami nito para isingit natin yung request mo na Glock 17. Mas maganda, sir, check mo na lang yung page natin, no? Ganito, yung teacher mo, yung teacher natin sa English, pag nagdi-discuss siya, maiinis yun pag tinanong mo, teacher, paki-discuss yung sa addition or sa multiplication. 'Di ba? Dapat pag ang subject English lang rin ang pinag-uusapan niyo pare-parehas. 'Di ba? Pag ang subject math, huwag ka magtatanong ng sinong pumatay kay Magellan. 'Di ba? Kasi history 'yun, 'di ba? No? Mas maganda ilagay natin sa tama yung mga pagtatanong po natin, no? Nagbablog ako ng mga 2011, ang dami po nito. Tapos, hindi ko masisingit yun sa inyo. No? Mas maganda, i-check nyo na lang dun sa page. Okay? Thank you, ha. Sana maintindihan mo, boss, ha. Para sa iyo rin po yun, no? Whenever there is a speaker on your front, nagdi-discuss, siguraduhin mo na yung utak mo is tumatakbo doon sa dinidiscuss niya. Huwag doon sa ibang bagay kasi syempre parang nakakabastos yun doon sa speaker mo di ba? Okay? Yan. Kaya yung mga nagtatanong ng price, mga ka-airsoft, mas maganda kung magme-message na lang kayo, no? Para doon malaman niyo yung detalye. Kasi hindi naman tayo nagla-live selling dito vlog to ng mga unit na ni-request ng ating ka-airsoft na binayaran nila. Kaya kailangan gawin natin yung trabaho natin. Gawin ko yung trabaho ko na maipaliwanag sa kanila to. Hindi ko muna bayaran na nila hindi ko na ipapaliwanag ng maganda. Hindi ko maipapaliwanag to kung merong mga tao na habang pinapaliwanag ko to nagtatanong ng kung ano-ano. Di ba? Sana po maintindihan nyo, no? Okay, so unit ng ating ka-airsoft, ito yung magazine niya. Again, dalawang magazine nito, naka-fix outer barrel, naka-trigger job, naka-fine tuning, okay? Unit natin kay Airsoft, Sir John Vincent, ito na po yung 5.2 nyo, napakaganda, napakalakas, napakalupit, okay? Yung magazine, kung sakasakali matagal hindi gagamitin, make sure walang lamang bala at walang lamang gas, pasingawin. Okay, next unit ni Sir John Vincent is the 5.2 pa rin. 5.2 pa rin, ito yung sinasabi ko yung R series. Medyo hawig, pero merong pagkakaiba sa ibang detalye. Okay? Again, so lagay tayo ng oil sa magazine, spray, output bulb, press, then spray, then
dito sa inlet. Okay. Then, after that, unit kukunin natin, ikakasa natin, ilalock, then ilock yung slide stopper. Tapos, isprayan natin tong part na to, yung slide stopper and the nozzle. Ayan. Huwag nyo kakalimutan niya mga ka-airsoft kasi sayang yung unit nyo kung sakasakali mawawalang saysay, no, yung pinundar yung unit. Then release, then rest. Sa tuwing naka-engage yung hammer, ang problema dyan is ready to fire. Kaya, make sure na bago nyo ipapasok yung magazine, i-rest nyo muna yung hammer. Upside down, 12 kg lang ha. 1, 2. 2 seconds, okay na. Then, lagay tayong bala. Hatak pababa, put your right thumb here, then, pump lang tayo. Kaya ako kinakalog para yung bala mag-align na. Okay then, lagay na natin sa unit. Pasok. Kasa. Then ready to fire. Firing! Open bolt. Kasi wala na yung bala. Next thing to do, release magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Unit ng ating kay Airsoft, 2 pistol para kay Sir John Vincent plus yung rifle pa niya. Press lang to. Wala akong battery rito. Pengi akong battery. Baka nandun sa kabila. Okay, next natin is the rifle. Ang gusto kasi ni Sir John Vincent is purong itim, ayaw niya ng makukulay, itim lang, no? So, bagay na bagay sa kanya to. M4A1 CQB, no? CQB, ang mga rifle naman natin tulad nito is electric type, powered by a battery, okay? Meron din naman tayong mga gas type, gas blowback rifle, pero ang request ng ating ka-airsoft, since meron na siyang gas type, yung 2 pistols, rifle naman, para mas matipid daw, no? Okay. Ba't ang dami? Try mo nga ito i-charge, kung magcha-charge pa. Parang busted na yan eh. Kung busted na yan, tatapon na yan, ha? Okay. Mga ka-airsoft, no? This unit is powered by a battery. So, ibig sabihin, rechargeable battery. Okay? Tignan mo kung ilan ang umiilaw, ha? Bagong-bago yan, sinira ng customer. Umiilaw 3? Oh, sige, subukan mo muna i-charge siya. Okay na. Pag ganun, na-revive. Anyway, okay, no? Ang battery natin, ang ginagamit natin na battery sa mga rifle is the LiPo version. Yung mga LiPo version is merong 1 cells, 2 cells. Ang gamit natin sa unit natin is 3 cells. Ibig sabihin, 3 division. Okay? Yung mga LiPo natin, number 1 weakness niyan, pag nade-drain. Ayaw niya nang nade-drain ng mga LiPo natin. Nasisira sila. Sila, paano ba sabihin to? Pag nade-drain, lumolobo. Nagiging bloated. 3 paraan para maiwasan natin yung pagsakit ng ulo sa mga airsoft natin na di-battery. Number 1, huwag nating hahayaan nagiinit yung battery and charger while charging. Number 2, huwag nating hahayaan ma-overcharge. And number 3, huwag nating mahayaan na madedrain, masasaid. Ayaw niya yon. Pag nangyari yon, masisira siya, lolobo siya, magiging bloated. Imbis na magagamit mo siya ng matagal na panahon, wala, sandaling panahon mo lang siya magagamit, no? Okay, so this is the unit ng ating ka-airsoft, John Vincent o Pangasinan, okay? So, battery operated. Fully adjustable. Depende sa gusto mo. Pwede maiksi. Mas focus ka. Pwede mahaba. Medyo mas malikot. Okay? Napakasarap naman. Madali siyang i-maneuver. Kasi CQB. Kaya lang, ang weight talaga, mostly of the rifle is nasa unahan dahil mahaba sila.
So, kung mabilis ka mangalay, medyo mahihirapan ka. Pero si Sir John Vincent, I think walang problema kasi batang-bata naman talaga siya, no? So, wala tayong magiging problema doon sa unit niya. Okay? So, unit is adjustable. Press lang para ma-adjust. Para maalis mo to kasi ilalagay natin yung battery instead of pressing, hatak. Okay, so, this is the butt tube kung tawagin. Ito yung tube. Dito, ito yung lalagyanan ng... Actually, ito yung tube. Actually, ang butt tube, hindi lalagyanan ng battery. This is a tube to hold the butt stock. No? Pero, dito natin nilalagay yung battery para mas secure, di ba? Pag yung mga ordinary battery, yung hindi mga upgraded, dito nilalagay. Pero, pag mga upgraded, dito na. Although, pwede rin naman dito. Kaya lang ako, I find it more safe pag dito sa tube. Okay, so, kabit lang natin yung plug. Okay, then, balik natin yung mismong butt stop. Okay, then, single fire, rapid fire. Grabe, ibang pumutok to. Naka-stage 1 upgrade. Napakalakas, napakaganda. Okay, ngayon, this is the magazine. Walang bala. Okay na. This is the magazine. Ang magazine, merong opening sa ibabaw kung saan mo ibubuhos yung bala. Ayan, no? Bala na nakabote, buhos mo lang. 300 rounds ang kakasya dyan sa isang magazine. After mong mapuno ng 300 rounds, isara mo sa ibabaw. Okay. One full charge of the battery is equivalent to 10 magazine. Each magazine is 300 rounds. Kaya napakadami, napakalakas. Ano oras? Yung lalamove. Sabihin mo ganito na lang, antayin ko yung lalamove para ma-witness nung lalamove yung unit niya. Sige ha. Sabihan mo na siya ha. Antayin, sige, papuntahin mo na yung lalamove, tapos yung rider, tapos ilalive ni Big Man, naka-witness yung lalamove. Ha? Okay. So, this is the unit, paano ba sabihin to? This is the magazine na merong 300 rounds. Ang katumbas ng isang full charge, 10 nito. Kaya, madami-daming firing yun. Yun naman ang advantage talaga ng rifle. Ang rifle, pag nalobat, i-charge mo lang. Bagay na hindi magastos, di ba? Pero pag kasi pistol, syempre di gas eh. Talagang from time to time kailangan meron tayong gas. Kasi pag wala kang gas, hindi mo siya magagamit, di ba? Ngayon, may gears sa ilalim. Kinakamot yan kung tawagin. Going front, mas maraming kamot, mas maganda kasi mas maraming bala. Mas less ang kamot, mas konti ang balang maipipila ng magazine papunta dun sa unit. Kasi wala namang pump to para humigop ng bala. So, kailangan itulak mo yung bala using that kamot-kamot. Pasok sa unit. Make sure you heard the clicking sound at make sure na hindi malalaglag. Ready to fire. Firing. Ang lakas nito, look. Rapid fire. Oh, maano yung battery ko. Charge mo to. Malata. O malata, mababa, maano na siguro, mahina na yung battery na yan. Okay, try natin to. Oh, yun, sarap. Sarap, grabe. Oh, Lucas, firing. Kuha tayong charger. Sige, firing. Single fire, then rapid fire. Okay, rapid fire. Okay, tama na.
grabe, nag-enjoy ka namang gusto. Okay, open bolt. Ay, open bolt. Wala pala open bolt to. Okay, release the magazine. Okay, then release, clear the chamber pala. Then rest the spring. Paano i-rest yung spring? Ito, importante ito sa mga rifle owner dyan. Bihira lang nakakaalam nito. Pag may rifle ka, kailangan yung spring nire-rest mo. Lalagay mo siya sa rapid fire after you clear the chamber. Press mo ng 1 seconds, mga 5 shots yan to 6 shots. Then single. Yan, then safe. No? Sayang kasi yung upgrade ng unit mo kung hindi mo matututunan yung proper way ng pagre-rest ng unit, no? Pero pag natutunan mo yon, yung unit mo tatagal talaga. Okay? Then, alisin natin magazine. Ay, ang battery. Mas maganda pag i-charge mo yung unit mo ng naka-alis yung battery. Iwasan mong i-charge yung unit mo nang nakakabit yung battery kasi masisira. Yung ventilation kasi kailangan yan. Okay, unit ni Sir John Vincent. The Emperor A1 CQB. The 5.2 2011, then the 5.2 K series at saka R series na 2011. Okay? Again, ang mga 2011 natin ngayon dahil naka-promo tayo, dual magazine, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, may compensator na, full metal, strong recoil ang pagkaka-tune. Okay? Woo! That's it, no? Para sa ating ka-airsoft, Sir John Vincent. Okay, Lucas. For packing then for shipping. Ito. Ito. Oh. Box mo na, ha? Okay, next unit natin. Next unit natin is the 5. Kung kanina 5.2, ngayon bababa tayo sa 5.1. Tulad nga kanina, ipinakita ko, yung 5.1, mas maiksi ng konti dun sa 5.2. 1 cm. 1 cm, mga ano yan, mga ganyan. Ayan, mga ganyan. Mga ano, isang notebook na makapal yung difference, no? Ano mas malakas, Big Man? Siyempre, mas malakas pa rin ng 5.2. Kahit ano sabihin mo, hindi ba ikakaila, mas malakas talaga yan, okay? Sir Alfred, okay, ito po yung unit mo. Okay, no? Isang 5.1 na pistol at saka yung rifle niya. Yung nasa box natin kanina. Pakita ko. Okay. Yan, okay. Ayusin lang natin yung box, yan. Yan. Ang unit niya is yung nandito kanina na ipinasok ko, no? Yung HK416. Ito kasi, kasama to. Ito kay Sir Mark, no? Honesia, no? So, ito yung unit niya, yung 5.1R plus yung rifle. Okay, rifle. Okay, yan. Okay. Ito ang rifle ng ating ka-airsoft. Okay, baba mo na muna ulit yung box natin. Okay, yan. Alfredo pala. Alfredo ako na Alfred. Oh, sige. Okay, so ito yung unit niya. This is the HK416 M4A1 system pa rin. And what is good and special about this? Full metal, no? Medyo yayamanin yung dating because of the color. Ang downside lang nito, ang pangit nito pag mga may gas-gas na, no? Kaya I do suggest ingatan wag magasgasan, ingatan wag mabagsak kasi pag nangyari yon, syempre yung mga bagay na may gas-gas, 'di ba, medyo parang natatamad tayo, 'di ba? Parang tinatamad tayo pag may mga gas-gas na, 'di ba? Kaya ingatan lang natin, no? Okay, so gaganda, sir, solid, sabi ni Jonathan Collar, no? Okay. Salamat, Sir Jonathan, okay, no? Pate Laura, boss, pwede mo magpagawa ng airsoft pistol, umuuga na po kasi barrel. Pwede naman po, conversion ng fixed outer barrel, no? Pakidala na lang po, bossing, no?
Okay, shout out Jonathan Collar. Okay, no? Wag lang magtanong ng presyo, no? Sa live kasi nakakagulo. Nakakagulo yan, no? Okay, so this is the HK416 by Giselle, no? Okay, what is good and special about this unit, no? Yayamanin. Hindi siya ordinaryo. Compared dun sa mga ibang full metal, ito matigas ang pagkaka-metal. Mas premium siya. Mas solid, mas makakapal, no? Kaya mas mabigat talaga siya, no? Ngayon, kung ang gagamit naman nasa mid 40s or 45, pwede pa naman, or 50s, no? Depende rin sa structure. Pero kung ang gagamit ito mga senior, I'm definitely 100% sure na medyo mangangalay yung senior dito. It is because mabigat talaga. May mga unit tayo na mas okay, mas may enjoy ng mga seniors natin. No? Yun yung mga mas lightweight ng kaunti. Okay? So this unit, ayan, makikita nyo, front side, foldable, foldable din ang rear side. Napakaganda ng unit, napakalupit. No? CQB pa rin siya kasi hindi naman siya ganun kahaba. Lagyan na natin ang battery. Okay, no? Masyado akong dumadaldal na. No, so this is the unit. Alisin natin to. Ay, adjustable, di ba? Okay, then alisin natin to. Then, para to give way dun sa battery. Dito natin lalagay yung battery. Okay, so gamit tayo ng battery. Tingnan natin kung pwede pa to. Baka hindi na pwede, pero malay mo. Pwede pa. Okay, no? So, ayan. Battery, pasok natin. Slide it all the way, then secure all the wire bago natin ibalik tong slide. Ay, ano? Butt stop. Okay. Okay. Good to go. No? Ngayon, lagay tayo ng magazine. Tulad pa rin ng sinabi ko, yung magazine, nilalagyan sa ibabaw. Tapos, pag nalagyan na, sara, then kamot. Okay? Kamot para mas marami tayong mailog. Ang mga rifle natin, same as kanina sa diniscuss ko, meron siyang modes na 3 dito, sa side na to. Safe. Ayan, pag naka-safe, syempre hindi mo siya mapindot. Then single fire, 12 o'clock. Rapid fire, 3 o'clock. Select mo lang kung saan mo gusto. Okay? Lagi dapat naka-safe ha. Pasok sa unit, ang magazine. Make sure you heard the clicking sound and make sure na hindi malalaglag. Firing. Single fire. Rapid fire. Grabe! Lumalagotok. Humahagupit. Okay na? Ayan. Kamot lang din. Again, firing ulit. Rapid fire. Okay, then release the magazine. Then, clear the chamber. Lagay sa rapid fire. Then, single to safe. Okay na? So, unit natin kay Airsoft, Sir Alfredo. Ito na po yung unit mo. Alisan ko na ng battery ha. Sir Alfredo, ito na yung unit mo. Bali, for packing na po and for shipping na rin natin. No? Okay. Yun. Parang hindi lapat. Ayun yun. Okay, no? Ito na po, napakaganda yung rifle mo. Ide-demo ko na rin, isasabay ko na yung pistol mo. Okay? So, pistol naman Sir Alfredo is the 5.1, no? Ganun pa rin, naka-fix outer barrel na, naka-fix outer barrel na, tapos dual magazine na rin, upgraded na ng ng fine tuning, naka-trigger job na rin, strong recoil, naka-compensator din. Okay, release the magazine. Lagay tayong silicone oil, syempre sa magazine, huwag papabayaan. Okay, then dito sa ilalim. Okay. Kasa, i-lock manually, then spray tayo ng
matigas siya. Matigas kasi bago. Okay, spray ng silicone oil, then spray din dito. Ayan, spray. Dagdagan natin. Ayan. After that, release, then rest. Ngayon, magazine, lagyan natin ng gas. Again, 2 seconds only. 1, 2. Lagay tayo ng bala. Tatak pababa. Pump lang ng bala. Okay? Yun. Akala ko hindi ko siya maitutuwid eh, no? Okay, then, ready na? Good to go? Pasok. Pasa. Ready to fire. Firing! Lakas! Yan ang sinasabi ko. Strong kick, hard recoil. O, look oh. John Lloyd, good afternoon, idol, shoutout naman, sabi ni Sir John Lloyd, no? Okay, yung mga nagtatanong ng presyo, mag-PM po kayo, no? Mag-PM po kayo. Yung mga nagtatanong ng pinakamurang unit, actually mga bossing, kung naghanap kayo ng pinakamura, wag po sa amin. Kasi yung mga unit dito, upgraded po eh, performance level, performance category, no? Kung naghahanap kayo ng nung hindi naka-fix outer barrel, dun na lang kayo sa iba, no? Kung naghahanap po kayo ng hindi na trigger job at saka hindi na fine tuning, dun na lang po kayo sa iba. Mas mura nyo po makukuha yon. Dito po kasi ang makukuha nyo sa amin yung mga upgraded na. Bakit namin fine tuning, trigger job, ina-upgrade na fix outer barrel? Kasi mga bossing, lifetime warranty kami, no? Kailangan yung unit sa una pa lang is maayos na namin yung mga posibleng masira, bumigay. Kasi pag hindi namin inayos yon, eventually mamorong problema kami doon sa unit na binenta namin sa iyo kasi lumala yung mga sira na dapat naagapan nung una pa lang, no? Kaya kung naghahanap ka ng performance unit, yung unit na hindi sasakit ang ulo mo, okay ka rito sa Big Man. Pero kung naghahanap ka ng mga mura, mga budget meal, doon na lang po sa iba. Mas maganda ng magkaibigan tayo kaysa magkasamaan tayo ng loob kasi binentahan ka namin ng unit na sablay, di ba? Okay, then release the magazine, then the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Unit ng ating ka-airsoft, Sir Alfredo. Ito na po yung unit mo. The Giselle na M4A1 carbine by HK416D and the 2011 High Kappa 5.1 A series. Okay. Nakakalito itong mga unit na ito. Oh, look oh. Okay. Oh. Okay, last but not the least, huling unit, 5.1 pa rin ng 2011 High Kappa. Unit na ating ka-airsoft, Sir Mark. No? Ito na po yung unit mo. Isang mabilisan. Itetest fire na natin para sa'yo. Okay? Okay, ito. Spray lang tayo. No, dito. Okay. Ito. Tama yan, boss. Sabi ni Van John Falcon. Thank you. Okay, no? Spray. Yan. Then spray. Meron kasi tayong mga kababayan, meron tayong mga ka-airsoft na ang hilig maghanap ng mura, no? Tapos expected nila doon sa mura nila, quality level, performance level. Siyempre, naghanap ka ng mura eh, di ba? So, you only get what you have paid, di ba? Pag naghanap ka ng mura, mumurahin, talagang design yan para after ilang weeks, mapapamura ka na. Di ba? Pero kung naghanap ka ng quality, talaga namang mag-i-enjoy ka, no? Bakit may mga airsoft player na, na nag-i-enjoy? Bakit hanggang ngayon naglalaro? Bakit hanggang ngayon na-addict sa airsoft? Hindi na nilubayan yung airsoft kasi yung nakuha nilang unit is quality. Fit dun sa pangangailangan nila. Hindi sumasakit ang ulo nila, di ba? Pero sa tingin mo, yung bang mga airsoft player na hanggang ngayon naglalaro, kung nung una nakakuha yan ng unit na sablay,
Sa tingin mo ba hanggang ngayon naglalaro yan? Hindi. Baka sinumpahan na niyan yung airsoft, di ba? Sumpahan niya na yung airsoft kasi sira yung unit niya mayat maya, di ba? Okay, gas tayo. 1, 2, di ba? Ngayon, kaya naglalaro pa hanggang ngayon yung mga yan kasi nag-enjoy sila. Ikaw ba naman yung bagay na hindi ka yung bagay na ano, na nag-enjoy ka, titigilan mo, di ba hindi? Pag nag-enjoy ka, go ka. Di ba? Okay. Pasok. Kasa. Ready to fire. Firing! Open bolt. Kasi wala na bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay? Unit na to, pasingawin pag hindi nagagamitin. Unit na natin kay Airsoft, Sir Mark. Ito na po yung unit mo. Enjoy your new hobby, sir. So far, na-testing na. Okay na. Thank you. Okay. Okay guys, yun lang muna sa ngayon, no? Actually, yung rider ng Lalamove, tabi mo yan dyan, meron may-ari niyan. Magla-live tayo ng panibago dun sa, para dun sa rider ng Lalamove, no? Okay, so, ayun, yung rider ng Lalamove nandyan na, which is siya yung magwi-witness nung ating inenext na ilalive. Okay? Guys, thank you and have a blessed day. Mamaya, rolling tayo ng live sa Big Man Airsoft Pinas. Okay. Thank you po.